Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, ngayon yung rally, nitong mausog. Gaya ng inaasahan, wala na namang dumalo, kukunti na naman dumalo. Sinisigaw naman nila na layas na si BBM, no? Pinapalayas nila si BBM. Pakinggan natin. Sandali lang ako to, hindi ko na pala ano. Sino pa ba yung manalo? Ang bugas. Ayan, salamat po muli sa lahat po na nanonood ng aking Thank you so much po. Thank you. Hindi na nila ma-ignore. Ayun na po, bumaba na po si PBBM. Bumaba na si Bongbong Marcos! Woo! Bumaba na sa stage. Ayun. Ay, no. Hindi ko na ho patagalin yan, ano, mga friend. Alam nyo, no? Hindi ho sila nagsasawa, ano, mga boss. Kung saan sila pupunta, wala naman dumadalo. At hindi ko alam kung ano intensyon nila. Kundi, yun nga, hindi ho ako Marcos. Lenny ho ako. Pero ito mga ginagawa nito, masama amoy ko rito. Sa totoo lang, mga friend. Hindi ho nila alam ang kanilang ginagawa. No? 7 araw sila noon sa Liwasan Bonifacio. 5 araw, 7 ba yun? Oo. Na wala naman dumating na suporta sa kanila. Sila lang din, di ba? Nanawagan sila sa militar na mag-aklas na militar, kung ano-ano pagsasabi nila, no? Ni Cub Scout, wala naman sumasama. Ito na naman sila ngayon, no? At ito ho, sabi, no? Itong malaking rally na to, parang patungo raw sila sa parang people power, eh. Kaya ang pamagat nito yan, eh. People Zona. People Zona nito, no? At yan sinasabi nila, na yun nga, hindi ho nila alam, eh. Oo, yung mga sumasama ho rito, oo, hindi ho nila alam. Pababain si si BBM. Sino ipapalit mo? Di ba, mga ungas talaga itong mga to, sa totoo lang. Si Sara Duterte. Ay, gago talaga to. No? Na kakampi sa China. Mga maka-China, yun ipapalit. Maka-Pogo. Wala ho eh. Anyway, kukunti sila, no? Kukunti sila. Asan na yung 32 million mo, Sara Duterte? Asan dyan? Hindi ka pa yata maka 2,000 eh. 3,000, 4,000 tao. Asan yung 32 million na bumoto sa'yo? Oh, dito nakikita na ho yung ano eh. Yung mga nangyari nung nakaraang eleksyon na talagang parang kababalaghan eh. Di ba mga boss? Oo. Darating pa raw si Sara Duterte dyan. Ayon sa kanila, pupunta raw si Sara Duterte. Kanina pa yan eh. Alas 2 nagsimula yan. Anong oras na? Alas 8. Oh, hindi ko na ho alam. Hindi ko na masyado pero to mga friend, ha, meron silang prayer, mga kusisino, mga religious group daw kasama nila dyan, no? Eto, no, alam naman ito eh, sa totoo lang, alam ito nitong nag-organize nito na walang mangyayari dyan, wala akong mangyayari, pero yun nga ho, yung masama amoy, no? Ang iniaano ho nila dito eh, si Digong eh. Mga Duterte. Hindi naman ho chismis. Kung anong uring nilalang itong mga Duterte, no? Ang kaso nga ho eh, crimes against humanities. Wala hong halaga ang buhay ng tao sa mga ito. Hindi ho tayo nagsasabi niyan. Mismong miyembro nila, sila Cañas, no. Galit sa droga si Duterte, pero sabi nila Cañas, siya ang lord of all drug lords. Miyembro ng Triad, sabi na nga, yung Pogo. Pakinggan ho natin itong Senator Sherwin Gatchalian, target ng mga sindikato ng Pogo.
yung binabanggit yung threat sa buhay ninyo? Actually, nasagap namin to, Christian, sa isang vlogger. May staff ako nagpadala ng link at nakita namin may isang vlogger na nagsabi na meron 10 million na pabuya sa aming ulo at yun na nga, no, kung sino makakagawa ng hindi maganda sa atin ay mabibigyan ng 10 million. At hindi namin pinalampas dahil yung mga ganito dapat seryosohin din, no, kahit na kahit na lumalabas pa lang sa internet. So report namin to sa kapulisan natin, report din namin dito sa internal security ng Senado para maging official. Gaano ka seryoso yung threat na yan? Kasi nabanggit niyo vlogger, no? Can you talk about that particular video? Para di matulad sa... Sinabi nitong vlogger na si Alice Guo ay magbibigay ng 10 million doon sa mga makakagawa ng hindi maganda sa atin. At pinapa-verify ngayon ito ng PNP at ng iba pang mga ahensya kung siya ay totoo at kung merong ganito. Pero kasi pag titignan mo yung kabuuan, Christian, ang pinag-uusapan natin dito mga sindikato. Kung matatandaan natin yung torture na ginagawa, nakita kasi namin nakita ko yung video na yung torture video na ginagawa sa Porac at sa Banban. Talagang matatakot ka at alam mo hindi galing to sa normal na mga tao . Ito yung mga taong walang konsensya talaga, na kaya mag-torture at kaya pahirapan ng kanilang mga biktima. At sabi rin sa amin ng PAOK na yung mga sindikato dito, hindi ordinaryong mga grupo to. Ito yung tinatawag nating triad, no? Na nanggaling sa China at sa ibang mga Chinese na lugar. At itong triad na ito, kilala ito sa pagto-torture, kilala ito sa pagkikidnap. At ito yung iniingatan natin. Dahil kung iisipin natin, baka nga yung 34 sabungero na hanggang hindi na ho nakita. Napahirapan pa yun. Dahil yun nga, akusado sila sa pandaraya sa sabong. Oo. Di daw ko to yun sa mismong sabungan. Wala nang walang investigasyon. Hanggang ngayon, hindi na ho nakita, maski nabuhok. Maski isa, 34 ha. Sindikato ho, di ba? Christian, namuhunan sila dito. Nagpatayo sila ng 6 billion peso facility sa Banban. Pero dahil nga sa investigasyon, nahinto, no, itong negosyo nila. Ngayon, baka isipan nilang gumante o baka isipan nila na baka nagalit sila at gusto gumante, kaya mag-iingat na lang tayo. Kumusta naman? Hindi, mga friend. Delikado talaga yung mga kumana dyan sa sindikato na yan, triad nga di ba? Dapat as much possible dyan kung buong pamilya nila sila Senator Sherwin Gatchalian at saka si Senator Risa Ontiveros dapat talagang may yan, hindi ho talaga hindi ho ordinaryo to kasi nga tignan mo billion yung mga pinatayong pogo, mahigit 300, mahigit pala yan, meron pang 43 raw sabi nung na legal, mayroon daw papel na pogo legal, pero mahigit 200 na raw yata yung wala ng papel na patuloy na nag-ooperate, kagaya itong mga Banban o whatsoever. Talaga delikado ho talaga. Gayahin ninyo si Sara Duterte. Nangangampanya, naka-armor car, di ba? Para sigurado kayo, di ba? Yun lang yun. Kasi hindi biro talaga alam din naman ni Senator Sherwin di ba? Na itong nabanggaan at saka yan na nga, meron na ang death threat, no? Hindi natin alam yung tungkol sa death threat na yan, mga friend, kung nananakot kaya talagang dapat mag-ingat. Pwedeng nagbibigay ng warning, pwede yun para huminto na sila, dahil talagang meron nga akong balita lalahatin na ho lahat yan may papel man,
legal man na sinasabi o ano, i-inspeksyonin na ho lahat. Yun naman ang talagang dapat gawin dyan. Di ba? May masama ba kung i-inspeksyonin? O legal ka nga, o di legal ka. Pero i-inspeksyonin lang namin kung ba't ka legal. Kung paano legal yung pinatatakbo. Kagaya ni Raid doon sa isa, yung vlog ko noong isang araw. Nasa tuktok ng bundok yung kanilang ni Raid. Dahil may nakapagsabi, ganito, ni Raid. O, di ganun din ang magagawin doon sa mga, di ba? Dapat to talaga yan, ready na lahat yan eh. Kung paano tinayo yan, o anong itsura ng construction yan, kung may makikita mga underground yan, talagang, maski pa may papel yan, red flag mo na yan. Bakit? Para saan itong lagusan na to? For what? Ganun na dapat ang tanong ng gobyerno dyan kung talagang didiinan yan ha. Kung talagang didiinan yan. Pogo is pogo. Diba? Buti sana kung iba spelling ng legal na pogo at yung illegal na pogo, parehas ang spelling. Apat na letra diba? Ano yan? Kaya sa mga nakasagasa dyan, malaking sindikato, sinasabi na nga ni Senador diba? Na malaking sindikato. Kaya dapat pati pamilya nila dyan, bantay. Tingnan yung nangyari kay Ka Percy. Buong pamilya umalis na po rito sa Pilipinas sa takot. Sa takot. Marami rin hong death threat si Ka Percy Lapid noon, di ba? Pero ganun. Kaya nga sabi ko kay Atty. Toto Kausing, samahan ho natin ang dasal. Totoo. Delikado po siya. Parang halos lagpas na siya kay Percy Lapid Wala na hong Talagang bilib ako sa kanya. Gaya nga na sabi ni Atty. Enzo, bilib siya kay Atty. Toto Kausing. Ako bilib din. Oo. Talagang malupit yung mga niya. Maski si Bad, sinasama ko rin sa dasal ko si Bad. Maski si Atty. Enzo, nasama ko sila sa dasal ko na sana walang mga sa kanila. Kasi ito nangyayari puro ang tumbok si Digong Yun ang tumbok Parmali. Digong. Panahon ni Digong. Etong Pogo, Digong din. Inabubo ko na ho lahat nga. Lahat ho ng baho Talagang nangangamoy. Di ba? Yung EGK niya, yung drug war niya, wala rin. Ultimo sa Davao hindi pa rin, katakot-takot pa rin ng adik. Davao na yan Di ba, nag-declare pa si Baste ng drug war. Isang araw lang, marami na agad namatay. Davao. Nandiyan na sila lahat. Bakit hindi pa nila masawata? Di ba? Gaya na sabi nila sa Kanyas, masasawata yan. Diyan sila leader ng niya. Sindikato na yan. Di ba? Paulit-ulit. Ayoko na ho i-play. Medyo mahaba-haba Sabi nga ni Matabato, ang mga kasama nila nung binuo sila ni Digong, mga rebel returnees at saka mga pulis. Parang naghalo-halo ho sila sa Davao. Ang trabaho lang nila pumatay at meron ho silang bayad per ulo. 3,000 yata per ulo. Sabi nga ni Matabato. Pero nung naging miyembro na sila sa munisipyo na sila, parang ghost employee na sila. Sumisweldo na sila 5,000. Tapos yun nga, meron pang dagdag kung ilan yung napapatay nila. Yun ho hindi naman ho basta-basta yung nagsasalita. Matagal ho na tao ni Digong mismo. Maski si Matabato, maski si Las Cañas. Sila nga ang testigo sa ICC, di ba? Kumpleto. Delikado ho, delikado. Yun nga, balik tayo rito sa mausog na to, Wag naman sanang mangyari, Alam nyo itong galaw nito, magulo na ho itong sobra na hong expose na masyado, Expose na masyado yung mga kabahuan ng mga nakaraang administrasyon,
At yan nga, gaya na sabi ni Secretary Ronald Llamas, sanay magtaob ng lamesa ito mga to. Oo. At yun din ang sabi ni Senator Trillanes, no? Walang halaga ang buhay dito. Oo. Sana mali ako. Sana mali ako. Baka biglang hindi alam nitong mga sama na ito, sigaw na ito, pabagsakin kung ano ang inaano nila eh. Ha? Huwag naman paintulot ng Panginoon, biglang mayroong sumabog dyan. Para mapagbintangan lang yung administrasyon. Hindi natin alam kung ano iniisip niyan. Oo. Itong nakaraang administrasyon na to. Sabog na sila eh. Oo. Mantakin mo mga may warrant of arrest o yung Go Wapping, buko. Parmali, buko. Michael Yang, buko. Puro may warrant of arrest na ho yan. Hindi ayaw nang sumipot, pinapatawag, wala na, nagsilayasan na lahat. Oo. Yung Pogo, sabog na rin. Oh, sino ulo niya na sabog na sabog. Sabog na sabog. Oh, yung Sara Duterte, sinasabi ni Sara Duterte sa vlog ko kahapon. Oh. May pinag-usapan kami ni Bongbong, Oh. Kaya parang may pinangako siguro, ganito whatsoever na pinag-usapan nila, ayaw naman sabihin, pero marahabang istorya yan, buhol-buhol na. Kaya ako sabi niya, kaya ako bumitaw na, maraming dahilan, personal. Oh, yun namang sinasabi, di ba? Oh. Wala eh. Ang gusto talaga siguro itong Duterte, hindi pwedeng mga nangyari na eh, biglang pumasok na yung Martin Romualdez. Oh, tambalos-los, kung ano. Yung set up siguro na pinag-usapan nila, siguro mga boss. Di ba si Macapagal, si Macapagal Arroyo, ang speaker. Oh, biglang dapat, yun ang magiging speaker, biglang naging Romualdez. Biglang lahat. Naiba yung kwento, yung siguro yung pinag-usapan nila naiba. Kaya nung si Gloria ginalaw, nag-resign na agad dito si Sara, nag-resign na agad sa yung partido nila. Nag-resign na. Oh, maraming nabago siguro, kaya itong si Sara, sinasabi niya na nagkabuhol-buhol na eh. Oh, siguro yung Department of National Defense, siguro inuohan din sa kanya na siya ang gagawing secretary ng Secretary National Defense. Mantakin mo, Secretary of National Defense. Sabi naman ni Digong, pwede naman ni Sara dahil graduate daw na ROTC. Tayo, bibigay mo yung defense kay Sara, hindi ka makapagsalita sa West Philippine Sea kung anong ginagawa. Wala ho. Tsaka yun nga, ang pinakamabigat dito, yung survey, alaga sila ng survey. Alaga sila ng survey. Parating, sa ganitong klaseng sitwasyon, mga lumalabas na baho, mataas pa rin ang rating, trust rating at approval rating. Pwede ho yan sa tanga. Pero sa nakakaintindi, kakababalaghan na ho talaga yung survey na yan. Kung tutuusin, gaya na sabi ni Kapersi. Saan sila nagsusurvey? Ganun na. Basta ako takot, mga friend. Takot ako sa sana mali ako. Pero yan, yung mga rally na yan, alam nila yan na walang kapupuntahan yan. Pero tuloy-tuloy pa rin sila ng rally. Wala namang nangyayari, di ba? At yun nga, napaka-imposible yung gusto lang mangyari. Na si Sara, ibababa na si Marcos at si Sara papalit. No? Ewan, Kasi mga lumalabas ng araw, term sharing, After 3 years, bababa na to si Marcos, si Sara na ang uupo. Mga ganun. Kaya nga kung magsalita si Sara Duterte, personal namin
presidente ang kaya ako nag-resign. Mag-collab na po tayo mga boss. Ha? Yan lang ho yan. Basta nakakatakot. Maganda ho yung comments niya. Karamihan pa ho yan sa mga kasama sa rally na yan. Bayad yan. Oh, malamang sa bayad yan. Oh. Hindi naman, kita nyo, yung mga t-shirt nila, pare-pareho pa eh. Yung mga marka eh, di ba? Oh. Yung mga rally-rally, mausog na yan, bayad yan. Oh. Ha? Mahaba pa ho yan. Oh, sabi nga ni Kaenzo, mukhang parang people power na para sa kanila, no? Pero alam nilang hindi mangyayari yun, no? Pero yun nga, tinutuloy nila. Hindi natin alam. Huwag naman sana mangyari. Ha, mga friend? Mag-collab na po tayo. Shout out, Al Olalia. Sa pagkamada sa eleksyon, kasabwat ang Smartmatic at Comelec. May namuong kasunduan si BBM at Fiona. At matibay ang paniwala ko, term sharing. Tama ka, Sir Rox. At yan ang alas na hawak ni Duterte laban kay BBM. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Aaminin ba naman ni BBM yun? Siyempre hindi, di ba, mga friend? Sumagot si Maril. Shout out, Maril Pabiana ka. Nagbalik na naman ang alaala ko. Yung moment na yun, iyak ako ng iyak sa resulta. Al-Ulalia ulit oh. Sumagot siya oh. Baka hindi pa time ni Madam Lenny, friend Malu. Wait tayo sa 2028. Oh, yun din ako. Yun din ang inintay natin eh. Hindi natin alam na nasa isip ni BP Lenny eh, ano? Good evening, friend Malu, sabi niya. Maril ulit oh. Good evening to friend Al, in Jesus name. Nga friend, ng mapaayos ang bansa natin. Oho, at sad moment that will linger in our memories. It was the day our future died, sabi ni Michelle. Oh. Nagsasagutan po sila. Oh. Marilo Pabian ulit. Oh. Ay, si Michelle Edwin to. Ay, salamat ulit, Michelle Edwin. Ano? Shout out sa'yo. Mas salamat talaga. Totoo, laking tulong sa akin yun. Oo. Nag-ano ho siya eh. Super thanks. Oo. Sabi ni Marilo Pabiano, yes po, sa mga nangyayari ngayon, mas lalo tayong nanghihinayang sa magandang sanang kalagayan ng ating bansa. Di tulad ngayon, puro korupsyon ang naririnig natin. Totoo yan. Sumagot ulit si Michelle. Misael pala. Yep, sabi niya. Oh, nandito sa 3JCO po. Agree ako dyan. The Lord is giving her the right time. The right timing. Oh, yun nga yun eh. Talagang natin alam. Basta God moves in a very mysterious way, di ba? Kaya nga ako nandito eh. Dahil sa kanya din. Oh, di ba? Shout out, Grace Chingsay. Di ka pa ba maayos, ha? Kalat ni Baya ulit oh. Bablagin na naman kita, ha? Kalat ni Baya, shout out. Marilo Pabian ulit. Yan po tatay, ang sinasabi noon na term sharing sila. Talagang nilaro nila ang Pilipinas. Pero sa palagi yung sinasabi na God works in a very mysterious ways, hindi niya pinagkaloob na mangyari yun. Totoo. Daming nabago eh, di ba? Yung pangarap, yung pinag-usapan nilang siya magiging DepEd Secretary. Ay, DepEd. Department of National Defense. O, hindi nangyari. Di ba? Librado Dubico, shout out. Blessed morning po, Karoke and to Rocky Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po and stay safe and healthy. Again, no time to listen to Sarang Butangera po eh. Tumigil na kayo, Smart Magic ang nagpanalo sa inyo. We are not born yesterday, no? Basta yung nakarang eleksyon, para sa akin, talagang grabe yun. Pinakababo yun, para sa akin. Na eleksyon, oo. David Allen Mendoza, sabi niya, term sharing
para lang din po yung time noon ni Alan Peter Cayetano na ayaw na bumaba sa pagka-Speaker of the House, kaya nakudita at ipinalit si Lord Alan Velasco. Ganyan po kasi kapag naupo na sa pwesto at nasarapan. Kaya si Hodang na ang kasunduan ng term sharing. Sumagot din si Marilu Pabian ito. Tama ka, ka-warriors. Nag-enjoy na sila sa pagluklok sa trono. Bakit nga dami nilang makukurakot, very fresh yung 89.9 billion sa PhilHealth kinuha nila for their own pocket. Yan pa ang question ngayon. Kalat ni Baya ulit ito. Ayos, nagkabuhol-buhol na parang bulbul. sabi Sara, buhol-buhol na raw ang dahilan. Kaya ayaw niya na magsilbi sa kabinete ni Marcos, maski na anong posisyon pa. Bakit? Kawalan ka ba? Kalokohan naman to. Hindi ka kawalan. Wala ka namang ginawa kundi puro no comment, di ba? Tapos i-incheck ka. Babati ka sa incheck. Ano siya? Wala ka namang sa totoo lang Esterita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Marilo Pabian ulit ito. Tama po tayo, si Gloria at Amy kumbinsi kay Sara, kaya nag-start sila na magulo. Kaya eto po tayo, ang gulo-gulo. Totoo yan. Kasi dalawa yan kinakausap nila si Bongbong at si Sara. Pero si Bongbong, hindi na, laban kung laban na ako, sabi nila. Hindi na talaga ako atras, sabi ni Bongbong. Live yun interview siya. I have nowhere else to go, sabi ni Bongbong. Tuloy na tuloy ako, hindi na ako atras. Kaya si Sara ang ina nila. Napa-atras naman nila. Yun na nga. Tungkol siguro, yun na, hindi na pwedeng baguhin ng kamada. Nakasalansan na. Diba? Si Digong nga magulo Bato, file ka. File si Bato, presidente. Ni-interview si Bato. Qualified naman ako diba? Mamaya, atras, Bato. Bongo, tara, file tayo. Busy presidente ako. Magulo sila talaga talagang hindi alam ni Duterte kung ano gagawin niya. Ayaw niya talaga na bitawan ng pwesto sa ibang takot siya kay Marcos. Diba? Dahil siguro alam niya Marcos, diba? Against sila kay Marcos, diba? Yung nanay ni Digong, kay Cory, kaya ginawa siyang, diba? Inapoint siya. Diba? Si Cory ang gumawa sa Duterte, diba? Tapos bandang uli, sinakmal din si Pinoy, diba? Kaya dapat mag-isip-isip din to si His Excellency. Diba? Dating Dilawan, inaamin naman ni Digong, dati akong Dilawan. Nanay ko Dilawan, nagrarally kalaban si Marcos, diba? Bongbong naman. Kaya utang na loob, walang hindi uso utang na loob. Sabi nga ni Sara, there is no permanent friend in politics. Di ba, His Excellency? Estrelita Heroes ulit ito. Dati sinasabi nila, si former VP Leni ay lutang daw. Mas disente si VP Leni kaysa Ramao. Ngayon lang nag-comment na mahaba si Estrelita Heroes. Malabo pa sa sabaw ng puset ang pinagsasabi ni Saramao. Di maintindihan, buwisit na yan. Si FVP Leni, kahit pinagsalitaan siya, binabastos ni Digong. Magkano lang ang budget sa office ng BP noon, pero di nagsawang bastusin ni FVP Leni si Digong. Hindi nagawang bastusin ni First Lady ni BP Leni si Digong nyo. Present pa rin siya sa zona ni Digong nyo. Fentanyl.
Ang layo kay Saramaw na siyang lutang. Oh my goodness. Oh, di ba? Di ba noon para kung anong ginagawa ni pinagbababoy, pati legs ni Libby Lenny, napo na, ganda pala ng legs ni Vice President, sabi niya. Kasi nakapalda si BP Lenny no, na above the knee yung above the knee lang naman, hindi naman miniskirt, no. Nakakita ko lang, nasilipan ni Digong yung binti. Ganda raw. Kapanood niyo yun? Raul Villanada ulit, oh. Shout out, greetings Kuya Rox at yung may bahay, happy weekend and God bless your home. God bless, Raul Villanada ulit, oh. Bangkarote na sa idea si BP, takaw Sara. Budol naman ngayon, wala na, lubog na ang bangka nila, digong nyo. Lubog na ang bangka nila, digong nyo. Oo, yun nga ang problema dyan. Hindi alam itong mga tao na to kung ano pinagagawa nila. Sana mali ako. Marilo Pabian ulit, oh. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Bakit sila nagkaroon ng ganyan, di parang sinira nila mismo ang konstitusyon para po sa akin, tay. Hindi totoo ang 31 at 32 millions. God bless po, tay, at sa mga ka-warriors. Parehas tayo, Marlo. Kalokohan niyo. Raul Villanada, oh. Kailan pa ba nagkaroon ng hatian sa termino sa pagka-presidente? Talagang hindi lang makayanan nila, digong nyo, na magnakaw. Kailan pa ba nagkaroon ng hatian ang termino ng pagka-presidente? Talagang hindi lang makayanan nila, digong nyo, na magnakaw. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a great day. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira. Sana okay ka lang, ha. Federico Mandak, shout out, ha. Si Gloria Macapal Arroyo ang nagmaniobra niyang unit team na yan. Yun nga ang usap-usapan noon na term sharing. At ngayon nga, ramdam nila, Sara, na hindi tutupad si PBBM sa kanilang usapan daw. Kaya ngayon, no choice sila kundi siraan ang administrasyon ni BBM at magsagawa ng mga rally-rally para pababain daw ang presidente. Yun nga ginagawa, di ba? Pero sana hanggang ganun lang. Huwag nang may dumanak pa na dugo, no? Chupista Bunao, shout out, ha. Good evening po, kuya, at sa inyong loving wife at ang mga ka-warrior. Salamat, kuya. Nakita ko po ang maagang vlog mo po ngayon. Gabi, nakatulog po ako tapos nagising po ako ng 10:30 PM. Pinanood ko na po kayo. Aba, pagtingin ko 4:30 AM na. Kaya po naman maraming thanks. Thank you. Kasi umabot pa ang comment ko para mabasa mo po. Kalat ni Baya ulit, oh. Good evening, Kasani. Basta bombahin mo ng bombahin. Kasani, wag mo nang tantanan. Hello, mga bear. Okay lang si mama. Oo. Chupista Bunao ulit, oh. Kuya, paano ba tatanggalin ang pogo? Di mawawala na sila ng palabigasan at ang survey na yan. Di po naman totoo. Dati po sa amin, wala namang nagsusurvey. At kahit tanungin ko po, mga kamag-anak ko po, may Bicol, may Ilocos, may Batangas, may Iloilo, wala namang nagsusurvey. Kaya di po totoo ang survey na yan. Sila ang nagsusurvey. Imposible namang wala kayong bayad, mga surveyor, sa mga pinagagawa nyong kalokohan. Utik yan. Ayaw sa inyo. Chupista Bunao ulit, oh. Kuya, fake news daw po yung hiwalayang Vic at Pauline. At hindi daw po fake na ang di raw po fake na hiwalayan ay si Rico Blanco at Maris Racal. Sana nga po fake ang hiwalayang Vic at Pauline. Mahilig ka talaga sa showbiz, ha. 3JC Hope, shout out, ha. Tawa-tawa. Mga Marites, ako rin, Maki Marites. Sabi ko nga, si Rigor nagbuko sa Boracay pa ata. Kaya si Miss Brazil, na legit wife ni Rigor, may rest back sa kanya pagbalik galing Brazil. Talagang
Gusto niyo ng showbiz, ha? Teka. Ha? Noel Tenco, shout out. Karoke, buti na lang hindi siya pinagbigyan sa Department of Defense. Kung nagkataon, baka probinsya na tayo ng China. Malamang. At saka yung mga armas, baka kung saan na napunta. Baka mapunta na sa mga kingdom. Prayer Mountain, ganyan. Sumagot si 3J Siopo. Nagpapatunay lang talagang matalino si BBM. Ikaw ba naman papayag ka bang sipain sa Malacanang ng BP mo? Siyempre hindi, kaya inilagay siya ni BBM sa DepEd, Paconsuelo di Bobo. Dapat ginawa na siyang head ng security ng Malacanang. Mantakin mo may sariling Vice Presidential Security Group si Sara, 400 daw yata, pasweldo ng Juan de la Cruz. Putak yan. Ladies Anita, shout out Mas maganda ka pa sa amin, Sir Roque. Sa loving wife mo po at loving family. Keep healthy and God bless po palagi. God bless, Ladies Anita. Lahat niyo. Ladies Anita, God bless din sa'yo. As always, sana happy and safe ka palagi. May you sleep like a baby and may you have a sweetest of dreams. Ladies Anita ulit, Malamang ang promise ni BBM ay magpapalit sila ng termino. Yan ang pakiramdam ko. Usapan nila bago siguro pumayag si Sara Duterte shit. Tsaka wala na sila magagawa, nakakamada na nga Rolando Gutay, shout out. Kaya malaki ang boto ni Sara kasi sa Bicol nag-Rosa. Robredo Sara, ganun ba yun? Pwede. Federico Mantaco. Nung nangampanya sa Bicolandia si Sara along the way to Quezon Province, ang sakay daw armored tank ng Philippine Army. Nakita ko nga, naka-armor car. Naka-armor tank. Nagang ibang klase, di ba? Takot baka masingitan nga naman, di ba? Perden San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, hindi lang magising ang taong bayan sa katotohanan kung hindi ngayon palang mag-iisip-isip na. Kung gusto natin ng pagbabago, dapat bagong lahat ang kandidato iboto. Yung mga malinis ang track record at may pagmamahal sa bayan. God bless us all. God bless. Perden San Juan. Yun nga Ang daming pwedeng iboto. Ang problema natin kasi mga friend, marami pa rin mga Pilipino ang walang sa social media Lalo na yung mga kulang sa ganyan. Ang hanap nila kung saan sila gaganyan Kung paano sila gaganyan, mga ganun Wala sila yung kagaya na mas marami pa rin Baka yun na sinusurvey nila. Diba? David Alin Mendoza ulit Karox, kahit po anong sabihin ay talagang nandaya si Digonggong at Blenglong sa nakaraang eleksyon. Nakita ko po yan sa mga rallies ni Atty. Lenny. Gusto nga mga mamayang Pilipino, lalo na mga kabataan, ng matinong gobyerno. Ang kaso po ay yun ang nasa laylayan ng ayaw. Mas gusto pa nila na ibenta ang kanilang mga boto na makabili lang ng pagkain para sa isang araw at pagtitiis ng 6 na taon. Totoo yan, David. Ted, shout out Ted. Yan ang sabi ni Digong nyo. Bago ako bumaba, gusto ko makakita ng malinis na eleksyon. Sabi naman ni BBM, nang makakuha niya ang pagka-presidente, hindi ko hahabulin kung ano man ang nagawa ng huling administrasyon. Di ba yun nga sabi niya? Wala siyang pakialam sa mga nangyaring Sabi ko, patay. Kaya paniniwala ko, hindi naman nang daya si BBM at Sara noong 2022 election. Nabudol nila ang mga tao sa kanilang bulok na style. O kaya budol at daya ang nangyari. Malamang Ted, siya mismo. Luis Ribasani, shout out. Sana matuto na mga voters, be wise and vote intelligently. Gamitin ang common sense for longest benefit for common people. Huwag bumoto sa magnanakaw na politiko. Tama na, gumising na kayo, bayan. Galit si Luis.
African Sai, shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out. Salamat ulit, my friend. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa Indian, sa Italy. Eman Escalona, anak, shout out ha. Sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Tia Deli, bumabati po ng magandang buhay sa lahat po ng Team Rocky Warriors the Great. Sa topic po today, Sir Rox. Fiona Part 2. Tayo ano po. Sa totoo lang po, Sir Rox, di na po siya nakakatuwa sa kanyang mga dramang ganap. Ano po? Alam mo po, Madam Fiona, ganito lang po yan. Ano po? Bawas-bawasan po nating pagkain ng ampalaya kasi minsan di po nakakabuti yung pagiging bitter. Kung ano man po ang meron kayo ni Sir Puting. Ano naman? No? Parang wakasan comics lang po yan. Ano po? At the end na the story, may nakalagay pong wakas. In short, wala pong forever. Promise are made to be broken, madam. Huwag po tayong bitter. Move on din po tayo pag may time. Focus na po tayo sa iyong trabaho para may mapala. Ang sayo'y bumoto, wag laging para may mapala ang sayo'y bumoto. Wag laging pakyut at pakitang tao. Trabaho ay gawin ayon sa mandato. Bago matapos ang inyong termino, matupad mo sana naging pangako mo. Una, ang serbisyo bago ang love life mo. Patay tayo dyan, Tia Delique. Anong love life? Misael Edwin, sabi niya. Ang focus lang naman nila ay ang pangsariling mga pakay, hindi para sa bansa. Kanila na lang ang away-away nila. Kawawang Juan de la Cruz. Talagang si Juan de la Cruz ang kawawa. Friend Misael. Si Juan de la Cruz, walang iba. Alam nyo mga friend, kung lahat nitong mga politiko na to ay iimbestigahan mo kung bakit nagkaroon ng mga mansyon at nagsiyaman. Shout out, Lito Lapid. Leon Guerrero. Paano nagsiyaman? Gabi nga ni Atty. Toto Kausing. Kung ang dami raw mansyon nito si Leon Guerrero. Hindi lang, lahat-lahat eh. Oo. Siguro, kung matino lang ang politika rito sa Pilipinas, napakayaman ho ng bansang ito. Oo. Tsaka hindi sana binubuli-buli lang nitong China na to. Diba? Shirley J. Sir, shout out. Naku, yan ang sinasabi ko, Karox. Mga pangsarili lang ang iniisip nila, hindi maglingkod sa mamamayan. Kaya nandyan sila sa pwesto, ginagawa nilang negosyo, ang politics. Gusto lang nilang manatili sa kapangyarihan, kaya talagang magkakagulo. Totoo yan, Shirley. Elizabeth Iscare, shout out Good morning, Sir Rox. Ibang klase talaga ito si Sara na to. Bakit ba nanalo ito bilang Vice President? At grabe, nanalo ng landslide. Di ba nagsisisi ang mga bumoto dito? Sa totoo lang, nabudol sila dito. Kasi, bilang vice, di talaga siya qualified. At ano ba nagawa niya? Ikaw naman, di ba nakita? Nanapak ng sheriff. Di ba wala naman? At pati nga ang DepEd bilang sekretary, ano ba ang naging silbi niyan? Namigay ng pulburon sa Kalitsun Manok. Ikaw naman, Elizabeth K. Tsaka yun nga, duck hair clip. Elizabeth Iscari ulit. Ang masasabi ko lang sa mga kilos din ni Sara ngayon, at sinabi pa niya sa sarili niya na itatalaga daw niya ang sarili niya bilang designated survivor. Ano ba ang ibig niyang sabihin dito? Gusto na ba niyang pumalit kay BBM bilang presidente? Mismo! Ang labo talaga. Pero parang may tinutumbok ang mga kilos na ito. At parang may plano ito na di ko mawari. Ano yan, threat? Ewan. Mag-intay na lang tayo, Elizabeth K. Ako basta akin may masama, akin amoy. Sana mali ako. Cassandra Daisy, shout out. Mas worried dapat tayo kay Marcos Jr. kung totoo na may order
na i-transfer ang 80 billion galing sa PhilHealth sa general funds na hindi natin alam kaninong bulsa pupunta. Sa vlog ni Toto Kausing, may mga doktor na pupunta sa korte para ipahinto ito. Hinanakawan ulit tayo, pero Duterte lang ang kaya ninyong i-call out. Paano naman tayo na nag-contribution sa PhilHealth pag kailangan natin, pag nagkasakit tayo? Sabi ni Toto, bunyog, dapat i-transfer lang yan pagkatapos ng taon. At kung may sobra lang, di ba nasa kalagitnaan tayo ng taon, tapos ayaw naman ni Marcos Jr. na kasuhan at ipakulong ang mga Duterte. Nga naman tayo sa 2028, lagi tayong delayed at late mag-react sa mga kawatan na ito. Yun na talaga Sandra. Ewan ko ba? Kaya minsan, ang sisi talaga nasa, oy! Mga friend, paulit-ulit, tayo po ang may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Yan po yung mga yan, magmula ho doon sa presidente hanggang sa janitor. Pasweldo ho ng Juan de la Cruz yan. Ewan ko ba, mga tao nito, pag nakita nila yung Sara Duterte o parang ewan. Kayo ang boss niya, mga yan. Yan ay mga public servant. Sinasabi, gaya sabi ni Pinoy, kayo ang boss ko. Tingin nyo kasi sa sarili pag nakikita kayo ng mga politikong mga nakabarong ewan ko sa inyo. May mahihingi na naman tayo rito. Magaling ho yung Professor Shell Magno Tsaka si Atty. Claire Castro. Ang galing. Hindi ako nagsasawa sa kanila. Richard Isguera. Lahat. Ito lang. Cassandra Daisy ulit Nakapokus tayo sa mga Duterte. Nakapagnanakaw nga. Pero yung mga busy na nagnanakaw, tameme tayo. May nagtatanong ba tungkol sa Maharlika funds na galing sa Central Bank, kundi ang mga bunyog at Toto Kausing at iba pong kawaryos? Di ba wala? Kaya nga na lang tayo pagtaob na ang counting pera ng mga Pilipino. Yun na nga, Cassandra sa dami ng di ba? Reynaldo Gonzalez, shout out. Diyan na lang, Sara, magkakaroon na ng DEP. Diyan ka lang, Sara, magkakaroon na ng Department of No Comment Matic. Ikaw ang secretary. Patay tayo dyan, Reynaldo. Michael Edwin. Yun, super thanks. Salamat, Michael Hindi ko nababanggitin yung halaga. Pero malaking tulong talaga. Bahala na si God sa'yo. Babalik yan, babalik yan, friend. Babalik sa'yo ni Lord yan. Mas marami pa. Oo. At sana, yun nga, tuloy-tuloy ang swerte mo sa buhay. Nang mas marami ka pang matulungan. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Ganto lang yan. Ganto. Ang mangbubudol, galit sa kapwa, mangbubudol. Tawa ka na naman, tawa dyan, 3J Show po Ito naman si Aling Sara, parang bago ng bago. Ano ka ba? Sanay silang mambudol Hindi sila sanay na nalabubudol. Ikaw naman May sheriff, sinapak. FD lang niya, masapak siguro to si Bongbong. Ay, 3J shoot ka. 3J shoot naman, Sir Rox. Sa dinami-dami ba namang masasamang sinasabi ng mga kapatid ni Aling Sara laban kay BBM? Kung may time sharing nga silang kasunduan, susundin mo pa ba rin? Sinong baliw naman ang gagawa noon? Ngayon, yun nga, puro alimura ang pinagsasabi nila kay BBM. Natural lang na protektahan niya ang sarili niya at ang pwesto. Natural di tutupad si BBM sa kasunduan. Di parang sinipa na rin ni BBM ang sarili niya. Galing naman.
O, 3J Shop na naman. Xerox, maiba ko. Itong si Alice in Wonder Pig Farm, ang kapal ng face. Ang tigas talaga ng face ng hitad. Lecturean ba naman ang mga senador? O edi, nakatingin siya kay Risa Ontiveros, pinag-iinitan daw siya, dinadivert ang issue. Totoo. Yung pala ikaw talaga go-wapping ka Para hindi ka pinag-iinitan, magturo ka na. Kahina mo. Magturo ka na. Para hindi ka lang mag-isang pinag-iinitan. Syunga ka rin no? Bakit papayag ka ikaw lang? Diba? Turo mo na ako sinong naka-front sa'yo. Gaya sabi nung ni si Casio. Kumbaga yan si Fiona. Yan lang si Wonder Farm. Pawn lang yan, kumbaga sa chess. May mga opisyalis na nasa kodli niyan. Diba? Tuloy natin tong si 3J Shop na to. Alam mo, Alice go wapping. Di mo madadaanan sa paganyan-ganyan si Risa Ontiveros at si Gatchalian. Typical na Kibuloy 2.0 ang asta nitong si Alice in Pig Farm. Yung mga litanya niya sa korte na lang danin kuno. Mga paek-ek niya. Tapos biglang maglalaho din. Iisa ang advisor ni Kibs Bantag. Totoo. Sana naman baguhin nila ang script para di naman halatang nakakatalino. Totoo. Di ba si Digong, sabi ni Digong, sa mga pinapaano ng Parmali, huwag kayong umaten dyan, sagot ko kayo, di ba? Ay, nangyari ron. Di ba? Bukong-buko na yun. Di ba? Shout out, Dick Gordon. 3J Shop ulit Ito pang isa, Sir Rox. Malapit na atang ipatawag si Haring Roque sa Senado. Excited akong manood. Anong mapapanood mo dyan? Hindi yan pupunta. Tigasin si Roque. Kahit hindi abogado si Risa Ontiveros, very articulate. As always, prepared si Risa. Kompleto sa evidence. Kaya paano kaya poporma si Roque sa Senado? Anong poporma? Hindi yan pupunta. Maniwala ka. Sasama na yan sa taguan pong. Sinong matinong tao ang magtatago ng iyong mga bank account, especially joint account nilang mag-asawa sa Pogo? Wala bang safe na bahay nitong si Roque, pati yung AR na lilink kay Roque? Naku, paano kaya sila poporma sa Senado? Malamang sasabihin ni AR, I invoke my 5th amendment, o kaya di ko matandaan, patay tayo dyan. Hindi pupunta yan. Hindi na nga pumunta yung bata ni Roque. Si Roque pa kaya? Posible ka. 3J Shop ulit ayoko makipusta. Kangamunin mo akong pupustahan. Matatalo ka lang. Hindi pupunta si Roque. Wala ka. Para tamahimik na si Roque. 3J Shop ulit Alam mo, Sir Rox, dapat dito kay Aling Sara na walang comment, magpa-press con na agad-agad para malaman na ang buong mundo ang kanyang mga himuto kay BBM. Dapat! May kasabihan nga daw si Rox, matalino man daw ang matching, nabubudol din. Masaya ka na naman tawa. Kung talagang malakas ang mga Duterte, ano naman ang kinakakaba ni Aling Sara? Walang comment. Tumaas ko na ng 2% ang survey niya. Kahit hindi tumupad si BBM sa kanilang blood pack, wala ba siyang tiwala sa mga DDS na kaya siyang ipanalo sa 2028? So what? Kung break na sila ni BBM, dito tumakbo siya sa 2028 for president. Ganun lang yun. Diba? Yun nga, sabi ko sa'yo. Diba? Mission accomplished mga boss. Thank you ulit, Misael Edwin, my friend. Shout out, Brother Eliasistio. Dolor Garcia. Adorasyon de Maranan, Mirna Regalado. Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless. Sana mali ako. Basta ako, masama amoy ko. Alam na nga nilang walang mangyayari dyan. Gumagas na sila dyan. Sa mga rally-rally na yan. Uniforme lang yan. Tita nyo, may mga iba-iba yung mga isang puti naman ngayon ang kanilang mga suot.
Yung mga nagsisigaw doon na baba na, BBM baba, ganyan naman sigaw nila yun, BBM baba, no? Hanggang bukas po muli mga boss. God bless. Good night. Dasal. Ay, Jeff Ramos na, shout out. Jun Lagon, my friend, pastor. Hindi ko makakalimutan, ha. Christian Cheng, shout out.